For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. Former President Rodrigo Roa Duterte, makaganti na nga ba dito kay Bangag? Anak ng kagawang President Donald Trump nagdeklara ng giyera kontra ICC at gusto na niyang bubuwagin ang naturang anak ng kagawang na to walang kwentang International Criminal Court at babala niya sa mga kaalyado niya na ibang bansa na kapag susuporta umano sa International Criminal Court ay paparusahan niya ito, patay kang iwi. Damay na nga ba dito si Ngiwem? Patay, kitang-kitang ebidensya. Pag magkataong mabuwag ang International Criminal Court, panigurado, makakalaya si Tatay Digong. At siyempre, ikukulong natin si Bangag. Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na po tungkol sa impeachment laban sa kanya. At pag-usapan rin po natin, nasaan na nga ba ang trilyones na winaldas ni Bangag, anak ng kagawang? Magandang hapon po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin na po agad natin pag-uusapan itong tungkol sa pagdeklara ni President Donald Trump laban sa ICC. Na ang panawagan niya ay dapat bubuwagin na itong International Criminal Court at lahat ng kanyang kalyadong bansa ay dapat kumalas na. At kapag ito ay susuporta sa International Criminal Court, ay paparusahan niya ito, patay kang iwi. Pakinggan natin ang balitang ito muna patungkol dyan sa banat ni President Donald Trump. Naglunsad ng kampanya si US President Donald Trump para buwagin ang International Criminal Court o ICC. Makaka-apekto kaya ito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, bakit pinupuntirya ni US President Trump ang ICC? Jiggy, ang tingin kasi ng pamahalaan ng Amerika, tinatarget ng International Criminal Court ngayon ang kanilang mga American servicemen at yung ilang opisyal ng United States. Kaya ang gustong mangyari ngayon ng Amerika base doon sa naging pahayag ni US State Secretary Marco Rubio ay kung hindi pahinain yung kanilang kapangyarihan ay tuluyan ang mabuwag itong ICC. Yung mga nakikita nilang hakbang kagaya ng paghikayat doon sa mga miyembro ng ICC na i-withdraw yung kanilang support doon sa mismong organisasyon. Meron din silang babala doon sa mga bansa na talagang dependent at nakakatanggap ng assistance mula sa Amerika at pinaplanong i-reject yung kanilang pagsuporta dyan sa ICC. Aba, mukhang kailangan magdalawang isip dahil ang banta rin, babala rin ng Amerika, papahigpitan o pabibigatin nila yung sanctions doon sa mga hindi magwi-withdraw ng suporta doon sa ICC at kabilang na nga rin siya yung pagbawi ng US visa para doon sa mga individuals na dire-diretso pa rin yung pagsuporta dyan sa ICC. Matatandaan natin na tayo naman kasi matagal nang kumalas ang Pilipinas dyan sa Rome Statute under pa ng Administrasyong Duterte, but as we all know ngayon, dinidignig pa rin ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. So pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. The ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. Maricel, anong reaksyon ng Malacanang dito sa kampanyang ito ni President Trump? Jiggy, sinubukan natin kunan ng reaksyon ng Malacanang tungkol nga dito sa kampanya ng Amerika. Pero tumanggi sila na magbigay ng komento dahil ang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sakop ng ating gobyerno kung anuman ang polisiya ng United States. Jiggy. Isa tayo sa mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ano ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa kaso ni dating Pangulong Duterte?
Oo, Jiggy, kanina kinausap natin ang isang ICC accredited lawyer, si Attorney Joel Butuyan, at sinabi nga niya na nakakabahala itong ginawang pahayag ng Amerika laban sa ICC dahil kilala daw ang Amerika doon nga sa pagpapa-implement ng rule of law, international law, pero parang ngayon gusto nilang mawala na sa kanila yung titulo na yon dahil ang nakakahanay daw nila sa mga ganitong klase ng pahayag ay ang mga bansang Russia, North Korea at China. Pero ang sinabi ni attorney, mukhang sa ngayon wala naman siyang nakikita na anumang epekto nitong pahayag na ito doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Dahil ang tingin niya, kaya naman daw naglabas ng pahayag na ganito ang Amerika dahil doon sa paghabol ng ICC, doon sa krimen na nangyari sa Afghanistan kung saan alam natin na inukupa ng US yung ilang bahagi nila dyan at yung issue ng pag-atake ng Israel sa Palestine. So, pagdating dito sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, sabi nga, baka nga daw mas maging advantageous pa sa Amerika kung sakaling maparusahan itong dating Pangulo dahil alam naman daw ng US na ang dating Pangulo ay pro-China. Pero ang tingin nila, hindi mangyayari yung pag-withdraw ng majority ng members ng ICC sa kabila ng panawagan ng US. Nasa 125 more or less yung members ng ICC. Sabi kasi nila malaki pa rin daw yung impluwensya ng Europe dito sa mga bansang ito at i-consider din yan. Siguro kung meron man daw mag-withdraw ng support, yun nga yun talagang totally ay dependent sa Amerika pagdating doon sa mga assistance. So far, ang nakikita nilang immediate effect niyan, sa ngayon daw kasi nasa 11 high-level officials ng ICC ang napatawan na ng sanctions ng Amerika. Dalawa sa mga ito kasama doon sa mga nag-handle ng kaso ni FPRRD. So, ibig sabihin, dahil meron silang sanctions, hindi na daw sila makagamit, for example, ng mga bangko dahil pinagbawalan na silang gamitin, binan na sila ng mga US banks. Tapos ay hirap na rin silang makagamit ng mga TNVS dahil kinancel na daw yan. Anong sabi ni Butuyan? Tangina, sarap mo Butuyan na mas pabor sa Amerika kung maparusahan si Tatay Digong dahil si Tatay Digong ay kaibigan daw ng China. Ay, tanga mo. Hindi mo ba alam si Donald Trump at China ay magkaibigan na ngayon? At hindi mo ba alam si Tatay Digong at si Donald Trump magkaibigan din? Tangina. Paano papabor kay Donald Trump kung maparusahan si Digong? Idalong masaktan si Donald Trump pag maghurumintado. Kaya nga sa tingin ko lang dahil kinukunik nila ito kay Tatay Digong issue, itong mga pronouncement ni Donald Trump, sa tingin ko nakaamoy na rin po sila kaya naghurumintado si Digo o si Trump dahil sa kaibigan niyang si Digong. Sabi naman ni Claire Castro, hindi daw sakop ang Pilipinas ng polisiya ng Amerika. Tangina pag Amerika ngayon sinasabi ng Amerika, putang ina, pag sumusuporta kayo sa ICC, paparusahan namin kayo, sasabihin mo na ngayon, hindi kami sakop. Pero sakop kayo ng ICC, tangina ninyo. Alam mo, sa totoo lang, ang una po talagang mapaparusahan dito ay si Bangag. Kita naman ang ebidensya. Ang Amerika, meron mang intel ang Amerika. Madali yung mga CIA. Alam nila kung anong ginagawa ng isang pangulo sa isang bansa. Baka matulad ka, bungit, sa Venezuela na kinidnap lang, harap-harapan at ngayon, nasa Amerika na. O sige, huwag kayong maniwala, Claire Castro, sa sinasabi ni Donald Trump. Tingnan natin kung ano pong sanksyon ang maranasan ni Bangag at damay pati Pilipino ho dito. Pag napasarado ni Donald Trump ang ICC, panigurado ho, laya si Tatay Digong, yun yung magiging advantage natin. Pero yung sinabi ni Butuyan, mas matutuwa si Trump daw kung makulong si Digong, ulol. Kaya nga nagdeklara na ngayon ng war on ICC kasi ayaw ni Trump na makialam itong hinayupak ng ICC sa bansang demokrasya, bansang merong sariling konstitusyon. Merong sariling pamamalakad, may batas na sinusunod. Yan ang ayaw ni Donald Trump. I-play natin yung yung kay Secretary Rubio kasi kinat lang ng News 5 para yung diretso. Ito, pakinggan natin. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people.
We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes, compacts, and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ayan na, Bubong M, huwag kayong makinig. Para siguradong ikaw naman yung extradite ni Donald Trump. Gaano ka kaugag, no? Wala ka ba doon sila dito para sa akin, no? Kasi kita mo ng ebidensya. Sa palagay ko po, kumukuha ng hugot itong isa sa mga hugot na kinukunan ng Amerika kung bakit gusto nilang buwagin ang ICC dahil dito sa nangyayari kay Tatay Digong. Palagay ko isa ito sa mga reason. Kasi kung ginawa nila kay Duterte, gagawin din sa akin, hindi po pwede ito. Paano na lang? Si Donald Trump, what for example, mapalitan si Donald Trump, paano na lang yung papalit sa akin na presidente ay kaalyado ng ICC? Ganon din ang gagawin sa akin kung ano ang ginawa kay Rodrigo, my friend, and the Philippines. O, di ba ho? Ngayon pa lang, mukhang nakita rin yan ni Donald Trump na dapat buwagin na itong International Criminal Court kasi hindi naman dapat sila pwedeng makialam. O, tingnan mo ito may nag-response sa ni President Donald Trump. O. Ayan, United Kingdom watchdog upholds can suspension as US targets ICC. Ang sabi po yan tingnan, basahin natin yung balitang iyan para dagdag po sa kaalaman natin na talagang seryoso itong si President Donald Trump. The Hague, Netherlands, inihayag noong Martes ng legal na tagapangasiwa ng Britain na pinagtibay nito ang suspension ng punong taga-usig ng International Criminal Court na naharap sa mga aligasyon ng sexual misconduct, maling asal na sexual. Dahil dito, ipinagbawal muna sa kanya ang pagsasagawa ng abugasya sa kanyang sariling bansa. Puta, sa United Kingdom pa talaga yan, Dali. Manyakol man siguro ka talaga, sir. Ayan na po yung magiging sanction. Bawal ka na gumamit ng mga email,
10BS daw gamit kasi 10BS apps, American application, lahat kayo. Bawal na kayong gumamit kaya ang mangyayari sa inyo, pati kabungit, bawal ka na rin umapak sa Amerika at patigas-tigas ng ulo. Pakinggan natin itong si Attorney Delgra patungkol po dyan. Court. Opo, Ganun lang din yan. So, pinapaikot-ikot lang tayo dito sa narrative na ito na hindi sila sumusuporta sa ICC, pero sobrang suporta naman nila sa paghahanap ng ebidensya against the former president. Correct. Let the ICC find its own evidence wherever that is. But never let this administration cooperate or co-op with the International Court Opo. in looking for evidence against the former president. Opo, kumbaga parang hands-off dito ang kasalukuyang administrasyon. Pero nagtataka rin po tayo kasi halimbawa doon sa nung nagkaroon ng talagang matinding problema yung Iran at US na tayo napuruhan, marami mga suwestyon na tayo ay mag-angkat ng langis sa Russia. Nakapunta nga ang Pangulo doon sa Russia. Pwede tayong magdirekta na mag-angkat pero meron pang sinasabi na maraming Paalam ikukonsidera dahil nga tali tayo doon sa ano din ng Estados Unidos kung anumang mga polisiya yon. Yet pag tungkol naman dito sasabihin na hindi tayo saklaw ng mga polisiya ng Estados Unidos. So ito ba'y senyalis talaga na may yung nabanggit nyo po na selective lang, attorney? Hugas kamay na. It's one way of I think that that's a matter of the foreign policy of this administration to tackle, But to say outright, and coming officially from the office of the president, na hindi sila saklaw rito, impliedly, they are rebuking the statement of Secretary Rubio that he's actually calling on other countries, particularly the allies of the U.S. government, to join in the effort of the U.S. Government to dismantle the International Court, International Criminal Court. So doon pa lang, I think I'm not a foreign policy expert, but they have to be careful about how they're going to frame their statement practically in response to the statement of Secretary Rubio. Ayan na, hugas kamay ng Palacio de Polvoron pero nung saga langis, paalam muna tayo sa Amerika daw bago tayo mag-angkat, anak ng kaguwang. Tuloy lang natin si Attorney Delgra. Tinanong po ang Malacanang ukol dito at kasi nga kaalyado natin yung Estados Unidos lalo na ngayon sa panahon ng Marcos administration. Ang sabi po ni Yusek Claire Castro, quote and quote, hindi sakop ng ating gobyerno ang polisiya ng bansang Estados Unidos. Ano po ang maging komento po ninyo dito? Then I would say that's selective. Kasi yung polisiya ng US government in relation to the West Philippine Sea, suportado ng BBM administration. So that kind of a statement is selective only on certain policies. I can understand where Yusek Claire Castro is coming from. Because as I have said earlier, despite the fact na hindi na tayo membro ng ICC, ng Rome Statute, patuloy pa rin ang pagbibigay suporta ng BBM administration sa pagsulong ng kaso against the former president. Kitang-kita po yan. So even from the time when he was arrested, kidnapped, brought to The Hague, and even until now, nangangalap pa ng ebidensya sa tulong ng ating gobyerno. So we won't be surprised kung ganun yung statement na galing sa Malacanang. Opo, at hindi rin nila pwede maging palusot na ay wala naman ang Pilipinas na sa ICC at wala rin pang plano ang kasalukuyang pamumuno na umanib sa ICC. So indirectly parang sumusuporta din sila sa ng Estados Unidos. Pwede bang gawin nilang ano 'yon?
palusot, pero I think- still nakikipag-ugnayan pa rin sila, lalo na una-una yung kay former President Rodrigo Duterte. Dito po kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kinikilala nila yung ICC warrant of arrest, at yun nga, napapaugong pa nga yung kay Senator Bongo. Opo, tama po kayo dyan. No? The fact that Secretary Rubio came in very strong in his words that he will call on the allies of the U.S. government to join with the U.S. in dismantling the ICC. Obviously, that's a clear message to the BBM administration not to support the ICC, or for that matter, support the position of the U.S. government on this particular issue. Naririnig din natin na paliwanag din po nila, hindi sa ICC sila nakikipag-ugnayan, kundi sa Interpol. Bilang commitment nila, nagkataon lang na ang ipinapatupad ng Interpol warrant of arrest ng ICC. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. Ganun yung, di ba, narinig natin yan sa the famous saying in law. So, insofar as having to recognize the ICC, if you say you don't officially recognize the ICC, then you don't perform acts that would indirectly affirm your recognition of the International Court. Ang tawag dyan, takot na si Bangag. Hugas kamay sa nangyayari kay former President Duterte. Kahit anong tanggi po nila yan, kitang-kitang ebidensya, kasi kung hindi sila nakipagtulungan, hindi nakidnap si Tatay Digong. Nasaan yung anong eroplano ginamit galing dito? Ano yung mga puwersa ginamit? Pilipino. Tax ng bayan. Ito pa kay Bato pa. Ngayon, kay Bongo pa. Patay talaga kayo. Wala na kayong takas dito, ngiwem. Kapag ikaw ay hindi makikinig dito kay Donald Trump at meron namang ebidensya na nakipagtulungan kayo, paniguradong parusang abutin mo. Baka magaya ka sa presidente ng Venezuela. Yan nga, hindi nila kayang pwede itanggi ito. Sabi, wala kaming ginawa dyan. Anong wala? Ikita-kita na nga eh. O nandyan si Digong, kung hindi ka nakipagtulungan sa ICC, anong gagawin mo? E di, pauwi mo si Duterte. Ikaw lang ang magkapagpauwi dyan dahil ikaw Pangulo. Ngayon, dahil sa pamumulitika mo, dali ka talaga ngayon. Anyway, abangan po natin kung anong parusang matanggap ni Ngiwem. Kung sakaling hindi siya makikinig kay Donald Trump at makitaan siya ng butas dito ni Donald Trump dahil kitang-kita po ang ebidensya. Ito naman po ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol po naman ito sa impeachment laban sa kanya. Sabi ni Inday Sara, mga kababayan, sa ikalimang araw na paglilitis sa impeachment, nasaksihan ng buong bansa, ang matagal ko nang sinasabi, ang reklamo ay walang sapat na ebidensyang sumusuporta rito. Ang paulit-ulit na pag-aangkin na may mga pagbabanta kahit wala naman, ang pag-imbento ng isang mamamaslang na hindi naman umiiral at ang paglikha ng mga gawa-gawang ebidensya upang suportahan ang mga naturang paratang ay hindi nagiging katotohanan. Ang isang katang-isip sa halip ang mga ganitong gawain ay sumisira sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Nagpapahina sa tiwala ng mamamayan, nagsasayang ng pundo ng bayan, at nagpapahamak sa paghahanap ng katotohanan. Ang isang paglilitis sa impeachment ay dapat nakabatay sa kapanipaniwala at matibay na ebidensya. Hindi sa haka-haka, mga gawa-gawang salaysay o mga paratang na walang sapat na batayan. Ang paghahari ng batas ay nakasalalay sa mga katotohanan, hindi sa katang-isip. Maraming salamat po, Vice President Inday Sara Duterte. Tama ka talaga dito, Day. Nagsasayang lang ng pera ang bayan. Kada hearing, 25 million, anak ng kagawang. Ang dami na po nating gustong hanapin eh. Pera ang hinahanap dyan, di ba? Pero nasa na po ang bilyon-bilyon at mga trilyones na pera ng bayan na winawaldas ng gobyernong nakatabingi ang panga.
Alam nyo po, alam nyo yung mga addictos ba, benedictos, mga drogista, sila po yung mga tinatawag na, meron silang habit ba, no? May addiction, tawag dyan. Ang addiction nila ay gumagamit ng pulburon. Lahat ng gustong gawin nila ay magagawa nila dahil sa kanilang bisyo na paggagamit ng illegal na pulburon. Ang gobyernong ito, parang pwede nating maihambing sa pagiging addictus benedictus. May addiction ang gobyernong ito. Ano ba ang addiction nila? Itong pira na trilyonis nililimas nila. Tandaan po ninyo, ang pirang iyan ay pera po yan ng mga magsasaka, mangingisda, magbabalot, mga ordinaryong Pilipino na araw-araw naghahanap buhay, mga ordinaryong empleyado na automatic kinakakaltasan ng buwis. Pera lahat natin iyan. Nasa na nga ba ang trilyonis na perang ito? Sa flood control, nasa na ho? Marami po tayong hinahanap na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Ganun talaga ang mga lulong sa ipinagbabawal na pulburan. Adik sa kapangyarihan, adik sa paglilimas sa kaban ng bayan. Hanapin nga ho po natin ang mga pira ng Pilipino. Dahil ngayon dyan sa impeachment trial, ang pinag-uusapan pira rin ho eh. Pirang ginamit sa tama. At sinabi ng Commission on Audit, walang nilabag na saligang batas ang mga Duterte. Pero ito, nasaan ang mga to? Di ba, Nyor? Anak ng kagwang, dapat ka talagang maparusahan ng taong bayan. Nasa na ba ang 241 billion na illegal insertion ng 2025 GAA? Naayon nga ho ngayon sa Supreme Court, nawawala yung mga records daw. Ang 241 billion ay pesos ay illegal na insertion sa 2025 General Appropriation Act. Ang pundong ito ay hindi dumaan sa wastong pagsusuri. Yan ang maliwanag dyan. Hindi sumailalim sa malinaw na transparent na prosesong itinakda ng konstitusyon, kundi tahimik na naipasok sa national budget. Nasa na to, Nyor Animal? Ang kalintulad nito ay para bang isang tao na lihim na nagdagdag ng withdrawal sa iyong bank accounts gamit ang sarili mong pira nang hindi mo nalalaman at walang pahintulot mo. Yan ang mga scammer ba? Yan ang nangyayari sa atin. Itong 107 million na pundo ng PDIC, anak ng kagwang, nasa na to? Nyor! Ito ang pira. Yung 100 million pondo ng PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito ang institusyong itinatag upang protektahan ang mga nagdideposito sa bangko. Ang mga salaping ito ay dapat nasa data ng isang ordinaryong Pilipino at nagdideposito sa bangko. Kapag ang bangko ay nagsara o nalugi, ngunit sa halip na manatiling nakalaan para sa layunin, iyon ang pondo ay nagamit, nabawasan at nalilihis sa ibang paggamitan. Yawards ka, Nyor. Nasa na yung 62 billion pesos na pondo ng SSS, anak ng kagwang? Ito ang pinagsama-samang ang SSS ay pundo po iyan ng contribution ng mga milyong-milyong manggagawa, anak ng yaward sa mga Pilipino. Buwan-buwan, taon-taon upang binabawasan sila. Buwan-buwan, taon-taon upang matiyak ang kanilang pensyon benepisyo sa oras na na magre-retiro na po sila. Seguridad sa panahon ng kanilang pagtanda.
Ito ang kanilang sandigan laban sa kahirapan kapag hindi na sila magtatrabaho at ang kanilang aasahan ang panahon ng karamihan usako na. Ito po yung anak ng kagwang pondo ng is. Nasa na ba to, hinayupak nyor? Sa flood control, hanapin din natin. Nasa na ba yung trilyones na pera ng flood control? Sabi nga daw nila 500 billion, pero sabi mga 1.9 trillion po yung hinahanap sa flood control. Anak ng kagwang. Ito yun ngayon ipinaglalaban ni Senador Dante Marcolita. Ipinaglalaban ni Mike Defensor na ngayon sila pa ang naunang pinakulong ng gobyernong nakadabingi ang panga kumpara kay Martin Romualdez, kay Baki at Palaka. Yung 60 billion na pondo ng PhilHealth nasa na? Di ba? Ang pondo ito ay nagsasabing sandigan ng bawat Pilipino sa panahon ng karamdaman. Ito ang dapat tumutostos sa gastusin sa ospital, mga gamot, at mga life-saving procedures, lalo na para sa mga pamilyang walang kakayahang magpagamot sa mga pribadong ospital. Ngunit kapag ang pundong ito ay nagagamit sa maling paraan o nalilihi sa ibang layunin, ang tunay na apektuhan ay ang mga mahirap na pasyente. Ibig sabihin, mas maraming may sakit ang hindi nabibigyan ng sapat na benepisyo at kulang ang pundong natatanggap sa mga ospital. At higit sa lahat, nalalagay sa panganib ang buhay ng Pilipinong umaasa lamang sa PhilHealth. Ang isang Pangulo, hinahayaang abusuhin ang pondo ng PhilHealth, ay pinipili ang katiwalian kaysa malasakit. Handa niyang isakripisyo ang may sakit at may hirap, basta't patuloy na makinabang ang ugag na mga kawatan. 60 billion pesos na pondo ng Land Bank. Nasaan na ba itong mga inayupak na to? Nariyan din ang 60 billion pesos na pondo na Land Bank hanggang ngayon ay hindi pa rin mahanap. Tinatag ang Land Bank of the Philippines upang suportahan ang mga magsasaka, mapaunlad ang kanayunan at punduhan, ang mga programang magpapalakas sa agrikultura at sa mga lokal na pamayanan. Ngunit, kapag ang pundong ito ay nalilihis sa mga proyektong walang kaugnayan sa layunin nito, ang unang mapektuhan ay mga nasa kanayunan, ang mga maliliit na mga magsasaka, mangingisda, lokal na komunidad. Sa halip na mabigyan sila ng pautang at suporta kailangan upang umunlad, nagiging alkansiya ang kanilang bangko para punduhan ang mga proyektong may layuning politikal. Hindi ito kaunlaran para sa lahat. Ito ay pamamahalang nagsamantala sa mismong mga sektor na dapat sana'y inuuna. Yawards kanyor. 62 billion pesos pondo ng Department of Development Bank of the Philippines. Nasaan na ho ito? O, tingnan mo. Ang 62 bilyong pondo mula sa Development Bank of the Philippines. Ang DBP ay nilikha upang punduhan ang mga infrastruktura, industriya at mga proyektong magpapalago sa ekonomiya at magpapalakas sa bansa. Kapag ang bilyong-bilyong pondong ito ay nagagamit sa maling paraan, hindi lamang salapi ang nawawala. Nawawalan tayo ng kakayanang magtayo ng mga maraming kalsada o pantalan, paaralan, at mga proyektong lilika ng trabaho at magpapasigla ng ekonomiya sa pagmatagalan. Nawawalan tayo ng kakayahang magtayo ng mas maraming kalsada, pantalan, paaralan, at mga proyektong lilika ng trabaho at magpapasigla sa ekonomiya sa pangmatagalan.
Sa madaling salita, pinahina ang mismong makinang nagpapatakbo sa pagpaunlad ng bansa, kapalit ang agarang mapagkukunan ng salapi. Muli, kalintulan ito sa isang addiction na hindi lamang ipinagbili ang mga gamit sa bahay, kundi maging ang mga kasangkapang ginagamit ng pangkabuhayan ng kanyang pamilya. Nasa na bang 250 billion Maharlika Fund, anak ng kagwang kailabas mo baki? Ihinarap sa publiko ang isang malaking investment fund na nagpapabilis umano sa pambansang kaunlaran, anak ng kagwang kayo, hinayupak kayo. 250 billion nilimas agad ninyo. Ngunit sa katotohanan ng pundong ito ay nagmumula rin sa pira ng taumbayan mula sa pensyon, kapital ng mga bangko ng gobyerno at iba pang yamang pag-aari sa sambayanan. Yawards kayo. At ganap na transparency. Yawa kanyo. Kaunlaran. Na inilagay sa panganib sa pag-asang kikita ng mataas buwisit. Ngunit kung walang malinaw na pamamahala, mahigpit na mga pananggalang at ganap na transparency, ang ganitong kalaking pundo ay nagiging malaking tukso para sa mga nasa kapangyarihang mga kawatan sa gobyerno. Nagkaroon sila ng pagkakataong ilipat at galawin ang napakalaking halaga ng salapi sa ngalan ng investment habang limitado ang pagsubaybay at pananagutan. Kapag ang isang pangulo ay nakikialam sa Maharlika Fund nang walang malinaw na accountability, para na rin niyang sinusugal ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Nasa na to? Mga hinayupak kayo. Nasa na ba ang 129 billion pesos na pinagbiling gold reserve? Tang inumin mo nyo. Bangko Sentral. Ang gold reserve ay hindi pangkaraniwang ari-ariya ng isang bansa. Ito ay nagsisilbing pangmatagalang, ito ay nagsisilbing pangmatagalang panangga laban sa pagbagsak ng halaga ng salapi at mga krisis sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag ipinagbili ng isang pamahalaan ang malaking bahagi ng gold reserve nito, humihina ang pananggalang iyon. At kung ginawa ang bintahang ito nang walang malinaw at paliwanag sa publiko at walang sapat na mga pananggalang, lumilitaw ang isang nakakabahalang posibilidad na maaring desperado ang pamahalaan na makalikom ng salapi o sadyang isinasakripisyo ang pangmatagalang seguridad ng bansa kapalit ng agarang pundong maaring gamitin para sa pansarili o pampolitikal na interes. Ninakaw na ninyo, mga animal kayo. Katulad ng isang durogista na ipinagbili ang huling pamana ng kanilang pamilya. Ang natitirang ari-ari ay sanay magsilbing sandigan sa oras ng matinding pangangailangan. 62 billion pesos GSIS pundo, nasa na to? Words, sabi natin hinahanap, no? Pero si Inday Sara nililitis. Ito ang pundong binubuo ng kontribusyon ng ating mga kawani ng pamahalaan, mga guro, nurse, sundalo, pulis, at iba pang lingkod bayan sa araw-araw na nagsisilbi sa sambayanan. Ang kanilang pensyon at iba pang benepisyo ay nakasalalay sa matatag at may angat
na pamamahala ng GSIS. Kapag ang pondong ito ay nagamit sa maling paraan o inilagay sa hindi makatwirang panganib, hindi lamang salapi ang nalalagay sa alanganin. Pinagtaksila nito ang mismong taong bayan. Buong buhay na naglilingkod sa bayan. Mga taong buong buhay naglilingkod sa bayan. Ang Pangulo dapat sana ay magbibigay pugay sa kanila at nangangalaga sa kanilang kinabukasan ay hinahayaan namang gawing financial playground lamang ang ilang mga kapangyarihan ang pondong inilaan para sa kanilang pagre-retiro. 14.3 billion pesos PCSO Small Town Literary. Anak ng kagwang, nasa na ito? Naya Terminal, ipinagbili sa lagang 48 billion awards, nasa na ito? CBK Hydroelectric Power Plant, ipinagbili sa lagang 36 billion awards, nasa na ito? Ocean Gold, 1.9 billion US dollar sa papuhunan sa Dipyo Mine hanggang 2037 awards, nasa na ito? Paxilica, 4,000 acres and rent-free, mahigit 10 million US dollar na pamuhunan awards, nasa na ito? Alam nyo yun? Ang dami naming hinahanap. Trilyon-trilyon po ito. Dapat po ito may paliwanag ng gobyernong Marcos. O, tingnan nyo. Kaya ako, pabor talaga ako na parusahan si bangag ni Donald Trump. Sana tumatabingi ang panga at magbingi-bingihan at magmanhid-manhiran na feeling nila hindi sila nakipagtulungan sa ICC. Para mabulaga na lang siya, hindi naman ugag si Trump. Extradite na lang itong si Bongbong Marcos ni Trump. Kasi anyan ang ebidensya na nakipag-ugnayan siya sa International Criminal Court. Patunay dyan, si Tatay Digong nasa dahi. Pag nabuwag ang ICC, 100% laya si Tatay Digong. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
vlog mo may pag-asa.